Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga kaoturan, mga ka-360, kamusta ang ako mga pinalangga dira? Nga yari kita karon sa sining hapon. Magapadayo naman sa aton nga pagtuon sa sining aton nga pagtulunan, nga ginatun-an aton diri sa aton nga programa Dali. Aton pag-istoryahan sa gyapon yari ang inyo alagad si ka-360 Ray Herios. Siyempre upod ko di gyapon si ka-360 Brian Lacson nga palayag kita sa kanginan sa pagtuon sa mga importante nga pamalita. Tulunan ini makita naton sa chapter 48. Ginatiguluhan siya Division of Canaan sang Patriarch, sang Prophet. Sa muna pagtulunan nga gitun-an naton mga kauturan, mga kabyanan, mga ka-360 gani. Dali kamo, ginagdata kamo sa pag-join naman sa sining hapon sa aton nga pagtuon. But before that, gapangagda ko anay sa inyo. Kalit-kalitan ko ni sa matag programa naton kay basi malipatan sang iban. Okay? Ginaagda ta kamo sa isa kadako nga bulaton nga pag mag-aabot diri sa Dakbanwa sa Bacolod. May ara kita bulaton nga walk for a cause. Walk for a cause. Dumalahan ini o kung spearhead ini ang inyong ang amon nga organisasyon. Ginatigulohan siya the Community Anti-Drug Abuse. The Community Teka. Nalipat ko. Ako nag-coalition na. Coalition of nalipat ko. Ako nag-coalition. Nalipat ako. Ano ba na? Community Anti-Drug Coalition of Bacolod Incorporated. Ano na yung mga uturan? Ako nag-coalition. So, ang Community Anti-Drug Coalition of Bacolod may ara isa kadako nga likuton this coming on October 6, that is Sunday. So gina-invite kita mga kuturan. May ara kita magpahayag kita sa mga katawan sa bugos nga hindi lang Bacolod kundi sa bugos nga kadaghan sa duta. Kay based on the record, we are holding the most numbered participants sa ginatawag nga drug abuse campaign. Ang Community Anti-Drug Coalition, i-search nyo sa internet about the Lakad Iwas Droga. Makita mo da nga ang aton nga kadkob nagahimo sini every year. Kag gina-invite ka mo mga kuturan to join with us nga magalakad kita, magpahayag kita sa mga kadalanon sang Bacolod. Halin ini sa apat ka mga designated area. Halin ang isa na una, halin dito sa may Bangga Escala, sa may Estepania. Ikaduwa, dito kita sa may Capitulagon. Ang ikatatlo, dito sa may Bangga Metal, sa may Alhies. Kagang ikapat, dito sa may SM. Sa SM, sa tubanggit sang SM sa sentro da sa Rizal Lacson. Magalakat na sa mga kabyanan, mga kauturan, padulong dito sa Government Center. So, kag may mga matahom nga programa, kag may matahom nga mga pakulo, may mga libre nga mga t-shirt nga paghatag, may mga iban pa nga mga hilikoton para ma-aware kita nanungod sang kalitan sang ginatawag nga illegal nga droga. Gani mga kuturan, ginaagdagi kamot, butang sa inyo nga kalendar, October 6, takna alas 6 ang aga, jump off time na. So meaning ara na kita mga 5:30. Para sa grupong upod, first come first line kita mga ka-360. First come first line, kung nauna ka abot, una ka linya. Okay, so diri kita para sa aton mga abyan dira. Welcome gid kamo sa aton nga programa. Ang ayo lang ni Brother Ray sa inyo, aton ini i-like or i-share naton ini aton nga programa para hindi lang ikaw ma-bless nga nagpamati sa aton programa, kundi ang mga kultura naton, ang mga abyan naton, ma-bless man sila as they study magpamati sa aton nga pagtulungan. Gani mga kulturan, ginaagdata kamo sa pause for a while para sa pagpangamuyo. Kami nagapalapit sa imo, balaan kagalandon amon nga Dios sa sini nga tinakna. Nagainyo kami nga ang kaalam sa langit amon inim angkon. Magagiya sa amon pagtuon karon. Bendisyon kami o Diyos, bendisyon labi na gid ining imong mga katawhan nga nagapamati sa sining programa.
kag dili pagtuguting ang kaway magupang sa amon mga hilikoton karon. Kami nagpasalamat, ampo mabaton ang imong kaluoy ginampo namo ini sa ngalan ni Ginoong Hesus ing personal luwas. Amen. So mga ka-360, ari kita sa pagtuon, ang pagtulunan naton siling nalakon, gintuguluhan siya The Division of Canaan, chapter 48, ang aton niya pagtulunan sa Patriarchs and Prophets. So gitunan ni ang nagapagtulunan angko na naton ang mga kaalam sini nanungod sang ang pagpartida sang duta sang Kanaan. Kag gitunan naton nga to mga libinhon wala ini sila kabahin nga mga kadutaan o kon mga palanoblion nga ginatag apang gin-assign si ila ang mga importante gin-assign si ila ang mga importante nga buluhaton sa ano? Buluhaton ini sang pagdumala sang mga templo o kon sa mga tabernakulo during the time. Amo ning ila palanoblion. Kag gin station ini sila sa naglaylain nga pandok. Kag isa diri makuturan nga nagisili makita tani sa libro sang Numbers 35 verse 11 to 12 nagyapahig sa aton. May anom ka mga kasyudaran nga gin-assign sa mga libinhon. Ang tatlo sini yara sa kilid sang suba sang Jordan. Kag gin-appoint ini o kung gintangdo ini nga duog subong isa ka city, gitawag siya City of Refuge. Nga sa diin, kung may ara gani nga tawo nakapatay, kag abuot siya, kag nakapalagyo siya, kag para nga hilway siya, hindi siya masulod siya sa sininga lugar, para nga hindi niya maangkon ang abuso sa iban, o kung hindi siya mapatay sa iban, meaning kung ari di sa sulod, ang gitawag niya the City of Refuge. Kita ko nga isa ka movie nga do ang gid nga ko nya kun ara kada gani wala da inaway sa sulod, no? Wala inaway. Tanan nga armas surrender. Hindi pwede mag-inaway sa sulod. Kay sa sulod gitawag na siya Ciudad City of Refuge. City of Refuge. Hindi nga makakadto dito ang tao. Sampol ikaw nakapatay, malagyo ikaw sa makadto ini sa sininga lugar para sa safety. Kag ang matabo sa sininga lugar, no? Actually ini nga lugar gintangdo na ni nga daan ni Moses pa. Sa Moses pa nga time nga atong mga nakahimo sang sala magpalagyo dito, hindi ni siya pagkatandugon. Makapatay si abi magkadto sa sininga lugar, hindi ni siya pagtandugon. Kag ini nga lugar, ini nga syudad palahuyan, nang palahuyan pa makita naton pang dito sila makapangayo sang proteksyon, proteksyon kung sa aton pa pang gobyerno subong mangayo asylum nga kun diin kun yara kada hindi ka pwede matandog, no? Amo man sang ang aton nga separation between the church and state. Kun ara ka gani sa sulod sang simbahan, hindi ka matandog sang hindi ka matandog sang nagalaga sa imo sa sulod sa simbahan. Amo na ang aton nga ginabudlayan man sa aton nga gobyerno kun ara sa sulod sa simbahan tungod ang iban nagatagid sang bugat ining ginatawag nga separation. Tuti naton makita na diriya ang ini ang cities of refuge nga ining tao nga nakapatay hindi di siya mapatay. Masalbar ni siya. Tubtob magabot ang tinion, tubtob ang abot ang tinion nga ini siya pagatagaan sang iya nga paglitis. Ang paglitis meaning sa diriya sa sininga duog hindi siya mangin remain siya hasta mintas tanto ara da siya. Okay? Basta as long ara da sa sulod ining maproteksyonan siya. Apang makita ta di mga ka-360. Mintas ari di siya sa sulod may proteksyon. May proteksyon. Apang ang customary gidabi kon ang isa ka tawo nakasala abi sa imo atong mga ginhalitan mangita gid sa pamaagi nga mabalusan ka. Pero diriya hindi ka di mabalusan. Hindi ka mabalusan tungod may proteksyon. Kaya kung magsulod sila sa sininga duog, kaghalitan niya tong tao nga ara sa sulod, sila man pagalagson sang hadlok sila mo kay ini gintawag ni gintangdo ini sang Dios. So hindi lang kay ang tao ang nagprotect sini, kundi ang Dios mismo ang nangin
kaaway sini nga mga criminals nga maghimo sang sala sa ito sa sulod. Kag diri naton makitan kag kun dito na magalitis kag mapatud-an gani nga guilty siya of charge, meaning pwede siya nga maka depensa sa iya galingon. Amo na ba siling nila niya sa una kuno wala sang pag mga fair trial, hindi biskan diri ginatudlo na may fair trial, hindi iya buot yang pagalaglagon o kon paghahalitan ang isa ka tawo nga wala sang insakto nga pagtrial. Sila kay sila nga makonturan sa aton pagtuon, no? The city of refuge were so distributed as to within a half-day journey of every part of the land. So yara sa sakiya, ara sa sentro nga sa dakilid may ara half-day nga panlakaton kada parte. The road leading to them were always to be kept in good repair. All along the way, signposts were to be erected bearing the word refuge in plain, bold character that the fleeing one might not be delayed for a moment. So kung malagyo di siya, makita may dako, may karatula, sa kada kilid may karatula nga makita ang ngalan niya, refuge. Nasulat ini sa klaro nga pagsulat, klaro nga mga karakter sa pagsulat. Nga isa nga nagapalagyo, hindi ni siya dapat siya pagpunggad pa, hindi siya pag-delay, kundi pabayaan lang sa magsulod. Kag siling sa pagtuon, any person, Hebrew, stranger, or sojourner might avail himself in this provision. So wala isang limit, hindi kisiling paralan ni sa mga Hudiyo, hindi. Para sa mga dumuluong, para sa mga dumuluong, para sa mga Hebreano nga tawo, para sa mga umalagi lamang, makaangkon sila sang sining provision nga gin-offer. But while the guiltless will not to be rashly slain, neither were the guilty to escape punishment. The case of the fugitive was to be fairly tried by the proper authorities. And only when found innocent of intentional murder was he to be only on condition of remaining within the appointed refuge. Da palang makuturan, kung mapamatud-an siya nga guilty siya, so meaning ano siya, kag kung hindi siya guilty, may protection siya. Pero kung maging guilty siya, nasa tinion. Nga, i-appoint siya. No? Sa mga pabilin siya sa appointed time lang. Hindi nga mintras tanto siya. Should one wander away beyond the prescribed limits and be found by the avenger of blood, his life would pay the penalty of his disregards of the Lord's provision. And at the death of the high priest, wherever all had sought shelter in the cities of refuge, were at liberty to return their position. So kung mapatay gani ang pinakamataas sa sacerdote, ano sila? Ang tanan nga nagapangita sang shelter sa sina nga syudad o city of refuge, yara sila sang kahilwayan sa pagbalik sa ilang nga posisyon. So kung nasalbar na sila sa mga paglitis, makabalik dito sila. Pero kung convicted sila taga-aman sila sa penalty nga negatibo. In a trial for murder, the accused was not to be condemned on the testimony of one witness, even though circumstantial evidence might be strong against him. The Lord's direction was, whosoever killeth of any person, the murderer shall be put to death by the mouth of witnesses. But one witness shall not testify against any person to cause him to die. In Numbers chapter 35, verse 30. Na-notice nyo mga kuturan sa aton nga basa? Sa aton nga basa, amo man ang aton diri nga ang aton nga layi. Hindi lang kita nagadepende sa circumstantial evidence nga makita, kundi kinahanglan gid ang mga witnesses, kay mas mabakod pagig kumay mga witnesses. Kang hindi lang isa ka witness,
kundi damo o kinahanglan at least 2 witness nga makapamatuod, maka-attest siya. Mo gani ang problema sa iba siling niya kay may kwarta akong kontra, so makapabricate siya sang iya nga testimony, makapabricate siya sang iya nga witness kag ang testimony sa ang witness, pero makuturan makita na ko niya. Dugay man ta nga nag-testify sa korte being an investigator. Dugay man ta nag-testify, nakita ko makuturan hindi lang lahog-lahog. Kay kung ginimo-imo ang isa ka istorya sa pagpasuli-suli pala pamangkot sang investigador, mabalaan niya kung ang tao nagasugid sa matuod o hindi matuod. So amo ning bulaton sang defense counsel, magdepensa sa amo man ang trabaho naman sang defense counsel, amo man ang trabaho sang ang plaintiff nga iya nga depensahan ang iya nga tagsa-tagsa plaintiff. Kinahanglan sa plaintiff, kinahanglan ano niya itumok gyud tudo, itudok ay yatag gigit ang tanan nga posibilidad nga ma-convict ining isa ka tawo. Sila nga kag it was Christ who gave to Moses this direction for Israel, and went personally with his disciples on earth as he taught them how to treat the erring. The great teacher repeated the lesson that one man's testimony is not to acquit or condemn. One man's view and opinions are not to settle disputed questions. In all these matters, 2 or more are to be associated, and together they are to bear the responsibility, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So, kinalangit, ibalikan naton matapos ang aton niya pagpanundong. Dali, aton pag-istoryahan. Dali, aton pag-istoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, aton pag-istoryahan. Dali, aton pag-istoryahan. AWR 360. Balik kita mga kaabyanan, mga ka-360 sa aton nga pagtuon. Batantis kita na magka-proceed sa pagpadayon naton sa pagtuon. Aton anay tagaan sa pagpasalamat si Sister Nena Morito sa papayikupod sa aton sa sining hapon. Mga ka-360 kag mga kapaglaom, maayong hapon kag maayong gabi. Sila ni Sister Nena Morito. So welcome ka mo mga kauturan sa aton nga programa, sa aton mga kauturan dira nga wala pa naka-tune in sa aton nga programa. Kindly share ini nga aton pamalita nga ginaton-an naton sa sining hapon. Gani mga kauturan sa pagpadayon naton diri naton makitan. So ini gali nga pagpanudlo gintudlo na nga daan, gintudlo na nga daan sa kay Moses, gintudlo na sa kay Moses. Sang sino nagtudlo? Ang Diyos mismo ang nagtudlo sini. Kag tandaan naton, sino nga Diyos ang nagambal? Tingali sa ato pagtuon, it was Christ who gave to Moses this direction for Israel. Bo magambal kita bala mga kauturan nga magsiling kita. It was Christ. Magsiling siya. Paano mag-Kristo? Paano mag-Kristo? Mga kauturan, madamo bala sa balaang nga sulatan, akon ginlantaw. Akon ginlantaw ang tinaga, like for example dito sa kay Abraham, samtang si Abraham may nakita iya nga may 3 ka dumuluong, iya inigin among ang isa sa matapos na sila kaon, ang 2 naguna naglakat pakadto sa Sodom kag Gomora, sa Sodoma, apang ang isa nagpabiling kag ang isa tuon istorya ni Moses natulpangdan niya amo tong Ginoo nga nagatag sang prediction na nungod nga sang mahanabo dito sa Sodoma kag nagayo si Moses. Sino to? It was Jehovah. Kung nato lang tawon sa Hebrew language, ang Lord capital L-O-R-D, kada tawo mo tinatawag siya nga Jehovah. So Jehovah meaning ato ang aton nga Ginoo, si Jehovah. So sa Ginoo
nag-claim si Ginoo nga siya amo ako si Kristo nag-claiman nga amo ako, no? So meaning makuturan kag madamo nga mga pakapayagan sa Bulaang Sulatan nga nagatudlo nga si Jesus ini. No? Si Jesus nagatag ini sa instruction kay Moses. Kay hindi man buot nga ang amay magpakhayag sa tawo kay hindi takos ang tawo sa pag-atubang sa amay o sa Dios tungod sa iya kapawa. So kinahanglan magamit siyang medium. Ato una gid ang nagadabdab nga sampinit, nagamit siyang lawas ang tawo para lang makapresentar ang Diyos sa tao. No? It was Jesus who made himself possible para sa mga katawan. So, gatudlo sa aton makuturan sa aton nga pagtuon nga pinaagi sa diri, makita naton nga kung paano i-resolve, isettle ang mga pagsinuay-suay o mga pagpinuyas-puyas, mga kaawayon gintudloan sa pamaagi. Kag kinahanglan may ara ini nga duwa o kon tatlo o kon sobra pa nga mga tawo nga mag-attest, mag-testify, maghatag sa ilang testimony, magpahayag, magpamatuod nga ang isa kahitabo nangin matuod. So mo man makuturan di sa aton, no? Kung sila may fabricated statement. So kung hindi ka konforme sa verdict, inuhimuon mo, mag-file ka. Mag-file ka sa mga, for example, kung nasentensya nga di sa lower court, kadto sa Court of Appeal. Pag sa Court of Appeal, hindi ka konforme, kadto pagig ka sa Supreme Court. Na? Amo mo lang ang pinaka-importante gid para nga pamatudan. Kag kung mapamatudan nga hindi ka guilty, kay balo ka testimonies between testimonies na mo. Kag plus pagid sang circumstantial evidence nga inahambal diri sa aton nga pagtuon. Circumstantial evidence meaning base sa sinangati pagkatabo ang insidente ato ka dito. Kag iban pa nga mga like, for example, bilin sinilas mo, nakitaan nga nagadalagan ka gabitbit ka sa kutsilyo. Why ka man nakita tuod ang witness, wala nakakita nga ikaw gito ang nagbuno, pero nakita iya nga nagadala ka sang kutsilyo, or either may dugo imo parte sa lawas, or either part of the circumstantial evidence nga process sa mga rape, ang puntas, ang tudlo na black, isa makakaros, no, makukuha di gila sang specimen diri sa tudlo. Mga part of circumstantial evidence. Kag iban pa nga may evidence nga pwede magamit. But kinahanglan gid ang kinahanglan gid ang testimonya sang mga tawo. No, hindi lang isa kundi iban pag mga tawo. Siya, if the one tried for murder were proved guilty, no atonement or ransom could rescue him. Kung guilty gani, wala na sang kabayaran pa. Wala na sa katubasan sa imo sala. So anong imuon sa imo? Whose so shielded man's blood, by man shall his blood be shed. Sila sa Genesis chapter 9 verse 6. Kay tungod nga ikaw nagpaagay sa isa ka dugo asang dugo sang tawo, busa pinaagi man sa imo dugo, ika iniman pag-aagayon. He shall take no satisfactions for the life of a murderer which is guilty of death, but he shall be surely put to death. Thou shalt take him from mine altar that he may die. Kag he was the command of God. The land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it. Tanda naton nga ang dugo sa isa ka tawo hindi makabayad sini sa sala sa isa. Hindi makabayad, hindi makauli. Pero isa lang gid, sino ni dugo ginambal diri? The safety and purity of the nations demanded that the sin of murder be severely punished. Human life, which God alone could give, must be sacredly guarded. So, ang kabuhi isang tawo, hindi niya matumbasan. So, kung nag-utang ka sa kabuhi isang tawo, hindi na mabayaran sa isa mga kabuhi. Hindi na mabayaran sa isa kabuhi. Kaya ang Diyos lang nagatag. Dunduman ko. May mga salawayon na gidbalang ng mga kauturan man naton.
Sa lawayo na gid ya. Nga mga kultura naton. Siling sang mga uring na tirahon tal na sa bala. Para magpahuway na. Siling namon sa among nga grupo. Pasalamat ko sa akong nga grupo. Siling sa among grupo sa una. Sa Vice Narcotics Control Section kami. Nga hindi Hindi lang ta maghimo na. Kay hindi kita ang nagatag sa iyang kabuhi. Hindi dapat kita magkuha sa iyang kabuhi. May Diyos sa kalibutan. Ang Diyos na nakabalo maghukom sa iya kung anong ginimo niya. Makuturan. Amo ni siya mo. Amo ni siling sa aton nga pagtulunan. So ini ang cities of refuge. Ginapoint ini sang Diyos sa mga katawan sa unang mga katawan niya sa unang panagon. Subo nga simbolo nga sa diin ang Diyos naghatag sa ila sang duog nga makapanago sila sa pananadilian at iyon. Hindi tanan nga tsimpo arat sila, makapanago sila samtang nga ginalaga sila sa away. Tagkinanlan ang paglitis. Kasi nga, the same merciful Savior who appointed those temporal cities of refuge has the shedded of His own blood provided for their transgressors of God's law a sure retreat, into which they may flee from safety from the second death. No power can take out of His hands the souls that go to Him for pardon. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. Who is He that commanded? Gambal ang Diyos makuturan niya kay wala sa kondenasyon sa iyang yara sa kay Kristo Jesus. O ay mo man ginatuan sa kalabanan gid. Kung yara na ta kay Kristo Jesus, wala na tiya sang sala. Hindi na kata makondenar. Correct na sa gani. Wala ko na question. Pero isa gina-question ako makuturan, bala yara nagikita sa kay Kristo Jesus? Wala ka bala naglabag kay kabalo kita sila isang bala ang sulatan. Sin is the transgression of God's law. No? The transgression of God's law. Pili pa sa akong mga friend, yung mga pastors. Mamangkot ko, Pastor, ano bala ang salaaw? Missing the mark. Missing the target. Yes, anong target nimo? Salvation, kaluwasan. Anong target nimo? Mangko nimong langit. Anong target nimo? Nga manginyara ka sa sabak ni Kristo sa pag-abot sa tinion. But you miss the target. Why you miss the target? It's because nga ang sala yara Japon naton nga ginahuptan. Nga, who is He that who is even at the right hand of God, who also maketh intercessions for us that we might have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. So, sino na siya? Si Kristo ang naghatag sa aton. Si Kristo ang may nag-intercede para sa aton. Wala kita gahom, maluwas na aton atong galingon. Si Kristo lang gid naghatag sinisang mabakod nga konsolasyon. Mabakod nga konsolasyon. Tiamo mo man sa unang panahon, gibutangan sila sang cities of refuge para nga hindi sila malagas ang ila makaaway. Kayari na kita sa kay Kristo, hindi na kita malagas ang kaaway among yawa. Hindi na kita malagas, kayara na kita sa idalom sang pakpak sa aton nga Dios. Amo na yung protection yung ginatag sa aton. Kaya hindi pa ginang aton yung pagtuon. Kasi nga, he who fled to the cities of refuge could make no delay. Family and employment were left behind. There was no time to say farewell to loved ones. His life was set at stake, and every other interest must be sacrificed to the one of purpose, to reach the place of safety. Weariness was forgotten. Difficulties were unheeded. The fugitive dared not for one moment slacken his pace until he was within the walls of the city. Hindi natin nakita. Wala nakita yun. Kung malagyo,
Wala na kinatinion. Sa ulihin nga paragon mo kultura, may nakita mo ko diri. Sa ulihin nga paragon, kung mag-abot na ang tinion, nga ang mga katawan sang Dios pagahingabuton, ang katawan sang Dios mag-abot na, makonsider naton mag-abot na ang tinion sa katapusan pagtakop sa kaluwasan. Hindi ka na kailangan magdala pa sa mga dalalon nimo, magdala pa ka sa tanan nimo nga bilongis, kay malagyo ka man, lagson ka man sa kaaway. So makadto kita sa isa ka duog, nga sa diin ang duog ngina ang Dios magaproteher sa aton kun aton basahon ang last days event, katahom katama mo kuturan sa ang explanation kung paano ginproteksyonan sang Dios ang iyang mga katao. Basahon mo naton ang the truth about angel, kung paano ang angel nagprotect sang makakatawan sang Dios. Makita mo kuturan kanami sa mga pagpatag sina. So nagkasiling pagin mo kuturan, the sinner exposed to eternal death until he finds a hiding place in Christ, and as loitering and carelessness might rob the fugitive his only chance for life, so delays and indifference may prove the ruins of the soul. Satan, the great adversary, is on the track of every transgression of God's law, holy law, and he is not sensible of his danger, and does not earnestly seek shelter in the eternal refuge, will fall a prey to the destroyer. Ano gali? Ang kaaway balaw ay nahadlok. Bisan siling mo nakasulod ka na sa cities of refuge, ang andumon gid sang kaaway nga kwaon ka. Andumon gid sang kaaway nga kwaon ka. Siling mo nombra siling nga tuo ka nang gapati ka ng luwas, pero ang kaaway mangita sa pamaagi kung paano ya ka nga madaog bahingabot. Amo ni ang ginahimo sang kaaway sa aton makuturan. The prisoner who at time went outside the city of refuge was abandoned to the avenger of blood. Thus the people were taught to adhere the methods which infinite wisdom appointed for the security. Even so, it is not enough that the sinner believe in Christ for the pardon of sin. He must, by faith and obedience, abide in Him. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin, but a certain fear for looking for judgment and very indignation, which shall devour the adversary. Anong ili? Kung yara na kita sa inatawag nga cities of refuge, yara na kita sa shelter sa aton nga Ginoo, hindi na kita maghandom pa nga magwa. Ha? Kasi nga, kung ang preso maghandom sa pagwa sa sa bisan ano nga tinion, ano niya? Ano sila? Ang kaaway. Ang kaaway, atong mga nagalagas, iya may tinion gigabutong siya. Kaya aral sa sagwa mo, wala sa proteksyon, pero kung ara ka sa sunod, may proteksyon ka. Amo na ginahimo mo kuturan. Amo na gani kunyara na kita sa sabak sang Dios. Ano na? Hindi enough. Ha? So, even so, it is not enough that the sinner believe in Christ in pardon of sin. He must by faith and obedience abide in Him. So, kaya nagtuo ka na, nagpati ka na kay Kristo, nga nagpatawad na imo sala, siling mo luwas na ko. Pero siling but must by faith and obedience abide in Him. Di pala makuturan magupod ang pagtuo kag ang pagkamatinumanon. But nung kuturan sa aton niya, nagatuo kita ha. Nga kita, nagatuo kita. Nga kita naluwas pinaagi sa bugay ni Kristo. Ang kasuguan hindi kaluwas sa imo kag sa akon. Wala iya gahom ang kasuguan. Apang tungod nga naluwas kita, nagmatinumanon kita sa pagsunod sang pagbulutan sa Dios. Nagkabuhi kita sa kabuhi nga matinumanon sa kasuguan sang Dios. No? Amo na ang kabuhi sang ginatawag nga linuwas. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Na? Hebrew chapter 10 26 and 27. Yan nagisiling pa. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour
the adversities. Kung tura ka tahom sa aton yung pagtuod yung nagapayag sa aton. Another, nagasiling siya sa aton. 2 tribes of Israel, sino nga tribes? Gad and Reuben, with half the tribe of Manasseh, had received their inheritance before crossing the Jordan. Before pa sila nag-cross sa Jordan, nabaton na nila ang inheritance. Sino ni siya? Kay Gad, no? The tribes of Gad, the tribes of Reuben, kag the tungasan tribes ni Manasseh. Sa ano nila nabaton? Bilang taon nato na. Sa ano nila nabaton ang ilang nga palanoblion? To a pastoral people, the wide upland plains and rich forests of Gilead and Bashan, offering intense grazing land for their flocks and herds, had attractions which were not to be found in Canaan itself, and the 2.5 tribe describing to settle here had pledged themselves to harness their proposition of armed men to accompany their brethren across Jordan to share their battles which hindi makita natin makuturan dito pa lang niya sa Gilead kag si Bashan nung duman nato na sa ginangko nila ang Gilead kag Bashan dito na nagpabilin ini nga mga tribo sang Israel ni Gad kag ni Reuben kag part sa half Manasseh. Nagpabilin sila. Wala na sila nag-angkon niya sang iban pa. Ginangkon na nilang amo na to ila panablion. Sagwa iya sang ginsaad sang Dios. And the 2.5 tribes desiring to settle here and pledge themselves to harness the pursuit of armed accompany their brethren across the Jordan. Pero nag-upod sila Japon sa pagpakig-away. Tub-tub nga nag-abot ang tinion nga naangkon sa iban ang ilang nga mga inheritance. Ang obligation ng kisiling, the obligation had been faithfully discharged when the 10 tribes entered Canaan. 40,000 of the children of Reuben and the children of Gad and half the tribe of Manasseh prepared for war, passed over before the Lords unto battle to the plain of Jericho. So makuturan, wala yan nagpabilin ang tribo ni Gad kag ni Manasseh kag ni part sang tribo nga ni Reuben, half sang tribe ni Manasseh kag whole tribe ni Gad kag ni Reuben, pero nagpadala sila Japon sang ilang manog pangaway. So nagsiling diri 40 years they had fought bravely by the side of their brethren. Now the time had come for them to get onto the land of their possessions, and they had united with their brethren in conflict, so they shared the spoils, and they returned with much riches, with very much cattle, with silvers, with goats, with brass, and with irons, and with very much raiment, all of which they were to share with those who had remained in the families and flocks. So, nakita ko makuturan, nagpakig-upod sila, kag gin-share, gin-partida, yan tong ilang mga nakonpiskar. No? Ang nakuha nila sa mga kaaway nga mga goods nga nakuha nila. So, sa makuturan, gasiling sa atong pagtuon, they were now to dwell in a distance from sanctuary of the Lord. Sino ni? Ang doog, ang tribe ni Gad, ni part ni Manasseh, kag ni Reuben, nangin layo ni sila sa sanctuary sa Diyos. So, ano matabo ayan mga kuturan kung layo ka sa sanctuary sa Diyos? Abi, try na to. Isa ka baga, na? O kung ang mga baga nga nagadabdab, kuha ka sa isa ka baga kay gusto mo mapalayo kuya. Nagabaga-baga ka, kuha ka kay ibuta mo sa gilid. Obserbahin yung mga kautura, mga katrisist. Ano ang matabo sa sininga baga nga gigwa mo to sa kadamaan nga nagabaga? Ano matabo? Yes, mga kautura. Maamat-amat, mapalong ini siya atong kay inito niya madula. Kaya nga kinlanlan niya ang pagtingob, pag-isa para sila mag-intindihanay. Dahil ako nakita mo, kuturan mo, may mga leksyon kita di makuha. Kinanlan mag-isa. Ano man yung tabo?
amo man ning natabo. Kay kumulayo siya sa isa-isa, ano siya? Prone siya sa ginatawag nga temptations. Kay nag-isolate siya sa iyang kabuhi, nagdaang-daang ang iyang pagtuo. Na dito pa lang gani, kung nato lang tawod, dito pa lang gani sa nag-aupdanay na. Makita na naton, isa na gid sila, pero nagatalang pa Japon. Dala sila sa mga tentasyon sa babae, tentasyon sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, kag iban pa nga tentasyon nga nagaabot sila. Manggad, makita naton. Di naton makita mo kuturan. So, kinahanglan gid jara. So, ano kita naton? Tingnan, they were now dwell in the distance for sanctuary of the Lord. And it was with anxious heart that Joshua witnessed their departure, knowing how strong would be the temptations in their isolated and wandering life to fall into customs of the heathen tribes. O, di makuturan, di natin makita. So, danger. Danger. Makatalagam. So, gani makuturan, tandaan natin. Tandaan natin. Sa aton nga pagtuon, sa aton nga pagpalapit sa Ginoo, kilalan magapiit ang aton nga relasyon. May sili ka ganing nga. Hindi lang ko, hindi ko magsimba. Total, may internet man. May YouTube man. May YouTube na lang ko. Ma-live na lang ko sang panimbahon sang back. Ma-live na lang ko sa panimbahon sang ano pa ang nag-live? Ang aton nga sipak. No? Kung iban pa, may nag-live. Dara ko malantaw. Bukuturan, mag-abot ang tiniyon. Pag-abot dito, kapamatik ka, kanami isang wali. Dugay-dugay, tulugan ka na. Experience-wise, during pandemic, di ba? Galantaw, dugay-dugay, magatulog na. Gatulog ani sa sulod sa simbahan. Ano pa sa balay nga komportable. Di ba? So, daan natin makita, bukuturan. Mga trials na sa kabuhi sa tao. Hinanlan, ang in-advise sa aton, mag-isa kita. Hindi kita maglapta. Kay, nagasiling, alam ba nun? Ano gani? Divided we fall, united we stand. The family that prays together stays together. Ngani mo kuturan, salamat sa pagtuon naton. Doon naton ato pagtuon sa sining hapon. Tungod malawig-lawig man ini nga chapter, kag madamo kita sa kaalam, madamo kita nga mga pagpahanumdom sa aton sang kaalam nga makuha naton sa sining tinuon. Kaya man kuturan, i-share naton ining aton nga pagtulunan para ini makuturan naton nga wala pa nakatuon sa sining aton nga pagtulunan, ma-bless man sila. So, nagtapos kita sang libro sang chapter 48, The Division of Canaan. Yari kita sa page 517, paragraph 4. Yari kita nagtungtong sa 518, paragraph 1. Yari makuturan, mag-aampo kita sa pagpasalamat. Salamat kami, labing balaan, kagalang doon naman nga Diyos. Nga sa kaayo, imo kami gintipigan. Sa kaluoy, imo kami ginhatagan sa amon mga pagpabaskog sa amon tagsa-tagsa kapag tuod dira sa imo. Salamat o Diyos sa proteksyon. Nagahinga kami karon. Nga ikaw sa gihapon magpakamayo sa tagsa-tagsa sa amon. Bendisyonin kami o Diyos sa amon mga hilikoton, sa amon nga mga lulan nga natungtong sa amon sa aga. Kag patawara kami sa amon. Sa imo kami o Diyos kay magmangabakod dira sa imo tuwa. Ni tanang ninyo anang mamabato ng imong kaluoy ginampo namon ini. Inaagi sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Blaha Espiritu.